Yun mga ka-MPD, welcome back sa aking channel, and for today's video, I'm sure maraming nagtatanong kung ano ba ang ating mga requirements pauwi ng Pilipinas ngayong February 2024. Kung bago ka lang dito sa channel ko, please don't forget to click follow or subscribe kung nasa YouTube ka nanonood para updated ka palagi. So makinig ka na, ito pag-uusapan natin ano ang mga requirements ngayong February 2024 para sa mga gustong umuwi sa Pilipinas at magbabakasyon lang at babalik dito para sa mga OFW. Okay? So, pag magta-travel tayo pauwi ng Pilipinas, unang-unang kailangan natin syempre ticket, passport, okay? Pangatlo is yung e-travel, okay? E-travel is a website po, libre po, wala po tayong babayaran. And ayan po yung website, etravel.gov.ph. Wala pong babayaran doon in case may makita po kayong may babayaran, scam po yun. And make sure na kunin nyo yung QR code sa dulo. Now, alam ko yung iba magsasabi na hindi naman hinahanap sa airport ang e-travel. Actually, hinahanap siya. Pero pag nagkataon kasi na chinek na yung passport mo kung pasakay ka na is pag nakita nila nag-register ka, yung passport nyo, titingnan nila, i-check nila sa system, pag nakita nilang nag-register ka na, hindi ka nila tatanungin, alam na nilang nag-register ka. Pero pag hindi ka nag-register, mag-register ka na lang po. 3 days before flight, huwag nyo kaya mag-register kayo, nasa airport na, sakit na sa ulo, pipila ka na lang, maglilista ka pa or magkoconnect ka pa ng internet. 3 days, ayusin na po ninyo. And make sure po pag mag-register kayo slowly, but surely ang ating pag-register. Huwag magmamadali. Hindi yan parang relationship namin ang madali. Joke, okay? So, passport, ticket, and e-travel. Yan po yung kailangan natin mag-travel from United Arab Emirates to Pilipinas. Ito po yung pa-travel, okay? Pa-travel. Yun yung kailangan natin. But, para sa mga kababayan natin na hindi pa na-verify ang kontrata, para sa mga kababayan natin na sabi nilang magbabakasyon with the same employer pero pumunta dito as tourist visa. Okay, tourist visa to employment. Unang-una yung gagawin bago kayo umuwi sa Pilipinas, bago kayo magplano umuwi ng Pilipinas, first and foremost, kailangan yung magpa-verify ng kontrata. Okay, verify ng kontrata. Then OWA membership. Ang verification ng kontrata natin, ang babayaran natin is 40 dirhams. Ang OWA membership natin is 2 years na po yan, is 92 dirhams. Make sure po na pag kayo pa yung magbabayad at magpapa-verify ng kontrata, and OWA is exact amount ng 92 dirhams and 40 dirhams. Gawin nyo po yun bago kayo umuwi ng Pilipinas. Okay. Now, after, syempre, ito po is kakailanganin natin sa paggawa ng OEC. Okay? So, kailangan talaga ayusin na yung papers natin bago umuwi ng Pilipinas. Hindi po kailangan sa pag-travel ang OWA and verification ng contact sa pag-uwi sa Pilipinas. Ito po is, documents na to is i-ready nyo. Pag kayo po uwi sa Pilipinas, dapat dala-dala nyo yan. Dapat Boy Scout tayo laging handa. Pinaka-importante kasama ng mga passport natin and documents natin as OFW. Okay? Pero kung kayo po from United Arab Emirates, pauwi ng Pilipinas, e-travel ticket and passport. Now, kayo nasa Pilipinas na. Siyempre, inisip nyo ano yung kailangan natin pabalik ng abroad. Ito po, we're talking about OFW Pero reminders po, ang e-travel is lahat po na magta-travel, canceled, ibang lahi, employment, tourist, anumang status ng visa, basta magta-travel pa uwi ng Pilipinas and paalis ng Pilipinas is kailangan mag-register sa e-travel. Ayan po yung e-travel Now, pabalik na tayo ng abroad. So, na-verify ng kontrata mo, meron ka ng OWA membership, so kailangan mo ng OEC or Overseas Employment Certificate. Ang Overseas Employment Certificate, para lamang po to sa mga nagtatrabaho. May mga contract, kung kayo po'y tourist visa, kung kayo po'y husband visa, wife visa, partners visa, investor visa, hindi po ninyo kailangan kasi hindi naman yun working visa. Kailangan lamang po sa mga nagtatrabaho. Kaya nga, OEC, Overseas Employment Certificate. Now, pag kayo po, siyempre first time kayo or pabalik-balik na kayo, ang website na kukunan po natin ng OEC is ito po, onlineservices.dmw.gov.ph. Yan po yung website, okay? Now, kung kayo po yung first timer na hindi pa na-verify yung kontrata, di ba? Ay, hindi na-verify. First time pa, hindi pa nakakuha ng OEC before. So, yan po yung website, onlineservices.dmw.gov.ph. Mag-login kayo dyan, mag-register kung first timer kayo, and then, dun sa website na yun, after register, update ang mga details nyo, pag-enter nyo ng mga details nyo,
doon sa taas bandang right, merong balik manggagawa doon. Doon kayo kukuha ng OEC nyo or Overseas Employment Certificate nyo. Just follow the instruction. Pag nakuha na ninyo pag na-click na ninyo ang Overseas Employment doon, kung meron kayong nakitang OEC doon to print, to download, or screenshot, yun na yung OEC mo. Hindi mo na kailangan pumunta sa POEA na malapit sa inyo. Okay? Kung meron ng OEC doon, hindi mo na kailangan. Now, kung kayo po is nung sa system nakita nyo, in case nagkataon na wala namang OEC doon, so doon sa website na yun, onlineservices.dmw.gov.ph, doon kayo kukuha ng appointment para sa OEC. So nagkataon na halimbawa ang kailangan mong pumunta sa POEA or DMW na schedule is wala talagang slot ng araw na kung kailan nyo gustong pumunta, kuha lamang po kayo ng any appointment na next month, pagka next month, and then punta kayo sa POEA 3 days before flight nyo. Dali nyo syempre mga documents, supporting documents nyo, and then sabihin nyo wala akong makuhang slot for appointment sa pagkuha ng OEC, kaya ito po yung nakuha ko. So kailangan ko kumuha ng OEC kasi pabalik na ako abroad. Okay? So yun po yung kailangan yung gawin. Para naman sa mga pabalik-balik na lang with the same company na na-verify na may OWA na may OEC na before, yun pa rin yung website. onlineservices.dmw.gov.ph. Ayan website po. Hindi siya application. Now, nakakuha ka na ng OEC, ganyan. So magta-travel ka na, syempre, from Pilipinas to United Arab Emirates. So unang-una, make sure passport nyo ready kayo. Ingatan yung mga documents. Yung iba, minsan nawawala daw passport nyo, ticket nyo, OEC nyo, okay? Overseas Employment Certificate, okay? OEC, yun po yung exit clearance natin from Pilipinas papunta sa abroad. Kailangan natin yun. And e-travel, again, ulitin ko lang, e-travel 3 days before flight. Itong e-travel na to dati, medyo mahirap mag-register, ang daming mga information na kinukuha. Pero itong e-travel na to is, gusto lang naman madaliin yung proseso natin na online na, parang scan na lang yung QR code, magsisilbi siyang arrival and departure card. Okay? Kaya mag-register na kayo 3 days before flight. Huwag magmamadali. Karamihan dito na nagme-message sa akin, nasa airport sila, mali daw, ganyan, nagmamadali. Kung 3 days before, ginawa na nyo, wala na kayong iisipin, di ba? So now, from the Philippines, babalik na ng abroad. Siyempre, huwag niyong kalimutan yung mga pasalubong namin dito. Pasalubong? So, passport, ticket, OEC, e-travel, ayan. So, syempre kung OFW ka, meron kang Emirates ID. I-ready po ninyo yun. So, laging handa, make sure may mga documents kayo ready para hindi kayo mahihirapan, okay? So, I'm sure magtatanong po dito, may magsasabi na wala pong slot sa verification ng contract, wala pong slot sa appointment, ganyan. Check nyo po yung ibang videos ko na I'm sure makakatulong po sa inyo para updated kayo palagi. Click nyo po yung follow or subscribe and then pag-uusapan natin yan sa ibang video. But for now, kung napanood mo to, please don't forget to share para mas marami makapanood, makatulong tayo sa ating mga kababayan dyan. Okay? This video is para sa February 2024 and tulad ng palagi kong sinasabi, ugaliing updated palagi. So maaaring next month, maaaring mag-iba. Pero sana wala na masyadong mag-iba. Okay na yung tama na yung siya na lang mag-iba. Pero yung mga requirements natin wala na. Okay? So, God bless. Ingat palagi.